Lodi, pasok na daw po sa top 12 si Kiko Pangilinan. Take note mga Lodi, pati rin daw po si Bam Aquino, pasok na rin daw po sa Magic 12 ng March survey mga Lodi. Ano-ano na naman po ginagawa ni Kiko Pangilinan para lang po manalo. Ulitin nga natin yung reaction nung nakita niyang kumain. Ayun, sarap po, grabe. Malinamnam. Tawa yung katabi niya eh. Manamis-namis. Hindi ko alam kung nalilinam naman ba talaga siya yan. Oo, parang napilitan siyang sabihin na masarap. At eto naman po yung kanyang isusulong daw po kapag pinala daw po siyang manalo. Hindi na po maghahanda ng almusal ang ating mga ina, ama o mga magulang ng mga bata dahil libre na daw po yan sa paaralan kung siya daw po ay papalarin bilang senador ngayong 2025. Okay ba kayo doon mga idol? Approve ba? Approve? Iboboto nyo na siya? Yo, what's up mga Lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Baka nakakalimutan nyo na po si Kiko Pangilinan mga idol. Kasali po siya sa tumatakbong senator ng ating bansa ngayon at focus po kasi tayo masyado sa alyansa ni Bongbong Marcos Jr. Pero eto mga Lodi, pasok na daw po sa top 12 si Kiko Pangilinan. Anak ng tinapay naman. Take note mga Lodi, pati rin daw po si Bam Aquino, pasok na rin daw po sa Magic 12 ng March survey mga Lodi. Okta survey daw po ito mga Lodi ha. Anak ng tinapay talaga. Ito mga Lodi ha. Nakikita na naman po natin sa social media ang mga ginagawa nilang pagpapanggap. Ito ba, papakita ko po sa inyo kung ano-ano na naman po ginagawa ni Kiko Pangilinan para lang po manalo. Alam niyo po ba mga Lodi, pag ito po talaga ang mga tumatakbong kandidato, nakakatawa po talaga ang ginagawa lang pakulo. So, unahin po natin to. Siyempre, ito po yung pinakauna nilang target, ang mga nagtitinda po sa palengke. Siyempre, mga Lodi, dyan kunyari, abot po ng mga kababayan nating nagtitinda sa palengke ang kanyang presensya. Siyempre, sasayaw-sayaw yan dyan. Tapos, kunyari, may ikipag-usap. Ayan, mga Lodi. Tapos, makukuha na po yung loob ng iba dyan. Lahat nga po ng mga hindi po nila ginagawa kapag hindi po eleksyon mga Lodi, ginagawa po nila yan pagdating na po ng halalan. Oh, eto pa po mga Lods, yung paghigop po ng sabaw na napakasarap. Naalala nyo po si yung gumaganon-ganon sa traffic mga Lods? Tatakbo pa po ba yun ngayon mga Lodi? Wag na po siya tumakbo. Hindi na po yun mananalo. Yung kumakain po sa baso at umiinom po ng tubig sa kamay. At may mga baso naman po at may maayos na plato naman. Yun po ang mas pinili nila. So ito, paghigop ng sabaw na napakasarap. Wow! Lami ang yun, kol, ay! Woo! At syempre, ito na naman po, magiging isa na naman po siyang mangingisda. Oh, tingnan nyo pong mabuti kung ano pong acting na naman po ang ginagawa ni Kiko Pangilinan. Oh, ito, mga mangingisda yung target niya dyan. Oh, paano ba manghuli? Nanggamit na po ang lambat. Oop! Oop! Ayos. Kinat na lang po mga Lodi. Mukhang mali po yung pagkakaitya niya ng lambat. Pero ito talaga ang nag-trending mga Lodi, no? Yung pagkain daw po ni Kiko Pangilinan, dito po ng ang ulam suka. Pero i-correct po natin yan mga Lodi ha. Hindi po yan suka. Pero may ipapakita pa po sa inyong mas malupit dyan sa tinutukoy ninyong kumain po siya ang ulam niya suka. Pero ito po talagang totoo niyan. Gatas po ng baka ang kanyang nilagay po dyan sa takip po ng kaldero na may kanin. Nilagyan po ng asin. Ito nga po yun mga Lodi. Papakita ko po sa inyo ha, para hindi po kayo ma-fake news. Gatas po yan ng baka. Nilagyan ng asin. Tapos ayan. Ganyan ang kapampangan. Wow! Ang sarap talaga magkamay mga Lodi, no? Oh, feel na feel po talaga ng mga mahihirap na kaisa po natin siya sa ganyang mga sitwasyon. Nagkakamay po si Kiko Pangilinan mga Lodi. Yan, ang sarap talaga.
So, ito naman po, yung paghigop po ng sabaw ni Kiko Pangilinan. Na sobra po talagang nakakatakam. Pwede po siya mag-endorse ng pagkain eh. Kasi kung siya po mag-model ng isang pagkain, mga lodi, o ng restaurant, eh siguradong marami pong kakain. Tingnan nyo po mabuti ito ha. Yan. Tapos bawang sibuyas. Wow, sarap. Uy! Oh, dami namang nahigop na sabaw nun. Papakita ko po sa inyo kung ano po talagang nakakatanga dito. Kasi mga idol, eto lang po itatanong ko sa inyo, kayo po ba maniniwala na si Kiko Pangilinan kapag kumakain eh nagkakamay po talaga yan? At takip ng kaldero yung gagamitin. Kung mapapansin nyo mga idol, nakabalandra naman po yung tinidor, kutsara, kung ano-ano pa dyan. Pero mas pinili po nila magkamay mga lodi pagdating po sa harap ng camera. O eto pa po yung pinakamalupit sa lahat mga lodi at talagang sobrang natawa po ako. Panoorin yung mabuti mga idol kung kayo po ba sang-ayon sa ginawa niya pong pagkain. Boodle fight po ito mga lodi pero eto po yung malupit sa kanyang boodle fight. Bagong huli, bagong sariwan, tilapia. Oh. Ayan, ang baka Sarap po. Ulitin natin mga lodi, baka hindi nyo nag-hits. So ito. Bagong huli, bagong sariwan, tilapia. Tilapia po yan mga lodi, binalot po sa dahon na may kanin po. Ang baka Kasama po yung dahon na kinain. Ay nako po, nakakatawa naman po talaga to. Never po nilang ginagawa yan kapag ordinaryong araw. Pagdating ng eleksyon, kung ano-ano na po yung ginagawa nilang tingnan niyo po yung katabi niya mga idol ha. Kung ano naging reaksyon. Oh. Nagtataka sa kinain. Mga lodi ha, pasensya na kasi dito sa amin, never ko po nakita yung ganyang klaseng pagkain o baka ignorante lang po ako mga lods. O baka ibang dahon po yan kasi may nag-comment po yan, dahon daw po ng saging. Baka naman kasi ano yan, gulay yan mga lodi o isang dahon na pwedeng makain. Pero mga idol ha, pwede mo naman kasi diretso yung kain yun eh. Tingnan nyo po yung tingin ng katabi niya mga idol ha. Alam ko yan yung binisita niya dyan eh. Ulitin nga natin yung reaction niya. Nung nakita niyang kumain. Ayan mga idol, tingnan nyo yung tsura. Oh, okay ba? Okay ba yung lasa? Ayan, sarap. Oh, grabe. Malinamnam. Natawa yung katabi niya eh. Manamis-namis. Ikaw na tinapay yung mga nagsasabi dyan na kami dito sa Mindanao napakahihirap namin. Pero okay yung ganito kaysa naman kumain kami ng balat ng kung ano-ano. Mga lodi, tawa na nga yung joke natin. Ano nga po ba talaga ang plano ni Kiko Pangilinan? Bakit po siya tatakbo uli bilang senador ng ating bansa? So ito po yung plano niya mga idol. Sa dami-dami na po ng batas daw po na naipasa niya, 291 laws passed daw po. Pero hindi po yan siya talagang utak mga lodi. May co-author, may author, ganun po yan mga lodi. Kaya para ang dating binibilang niya rin po yung naging co-author siya dyan. Pero nagtataka ako dito mga lodi, no? Bakit wala po yung pinakasikat niyang law na naipasa? Na siya po talaga ang may utak. Yung juvenile justice mga lodi na naging sakit ng ulo ng ating bansa dahil ang mga minor de edad bawal daw po makulong kapag nakagawa ito ng krimen. At naalala nyo mga lodi, ang mga kabataan nung time na yun ginagamit ang mga sindikato para gumawa ng krimen dahil hindi daw po makukulong At eto naman po yung kanyang isusulong daw po kapag pinala daw po siyang manalo bilang senador ng ating bansa ngayong 2025. Ang public-private partnership para sa libreng almusal program. Maganda tong batas na to mga lodi. Hindi na po maghahanda ng almusal ang ating mga ina, ama o mga magulang ng mga bata dahil libre na daw po yan sa paaralan.
kung siya daw po ay papalarin bilang senador ngayong 2025. Okay ba kayo doon mga idol? Approve ba? Approve? Iboboto nyo na siya? Libre ang almusal? Ayaw nyo nun? Mga estudyante nyo magiging hyper na pag umaga kasi hindi na gutom. Diba? Ayos yan, ayos yan. Dagdagan mo pa yung laws na naipasa mo, Kiko Pangilinan, na magpapasakit ng ulo ng ating bayan. Sige, tuloy mo lang yan. Pero ito talaga mga lodi ang pinaka nakakaano kong nakita sa kanya. Hindi ko alam kung nalilimnam naman ba talaga siya dyan. Oo, parang napilitan siyang sabihin na masarap. Ganito lang mga lodi. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin mga idol ha.